Ang balakang ay parang shock absorber. Kinakarga niya yung katawan. Nakahiga ka lang palagi. Nagkakaroon ng bed sore, nagkaka-pneumonia. Ang mortality nun is 25%. 1 out of 4 nawawala. Good day mga kababayan! Ito si Glenn ng Medico.ph and with us today of course is our Medical Director, Dr. Anthony So, and ngayon pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-common na sakit ng katawan sa Pilipinas. Ito ay walang iba kundi ang pananakit ng balakang. So Doc, straight away, bakit po sumasakit ang balakang ng mga tao? Kasi ang balakang ay parang shock absorber. Kinakarga niya yung katawan, didikit niya yung dalawang lower extremity or paa natin. So talagang yung bigat ng katawan, kinakarga niya. Magkakaproblema tayo kapag doon tinamaan. Like, ano yung mga klase? Pag mabigat ka, so yung bigat mo, doon kakakahin ng dalawang hip mo. 50% sa kaliwa, 50% sa kanan. Kung na-aksidente, tapos pag may binubuhat ka, na-i-injure. So, maraming pagkakataon na magsaktan tong hips natin or balakang. So, sa practice niyo po, Doc, syempre, once in a while, may papasok na pasyente na ganito ang complaint. Ano ang mas common, Doc? Yung weight-related ho ba o yung mga accident-related? Depende kasi sa edad eh. Pagka mas bata yung mga nakikita ninyo, accident-related. Kapag medyo matanda na, yon weight-related. Weight-related ho. Okay, so Doc, pag ho sumakit ang balakang natin ng mga Pilipino, usually mga ilang days po ba natin pwedeng tiisin or obserbahan and ilang days bago natin sabihin na dapat magpapatingin na ako sa doktor? Wala kasing mga ganyang protocol, di ba? Pero sa akin, at least, kuwari, pahinga niya for 2 weeks. Tapos, mamaya, tuturuan ko kayo mag-exercise. Or ngayon na, yung tuhod ninyo, idikit niyo sa katawan ninyo, iyayakapin ninyo. Habang nakahiga po ba? Nakahiga, oho. So, stretching tayo sa hips na yun. Kung nabawasan ng sakit, edi very good. Pero after 2 weeks, kung talagang tuloy-tuloy pa rin sakit, punta kayo sa doktor. Except kung kunyaring na-aksidente kayo, na-injury kayo, o nahulog kayo, kailangan pumunta kayo sa doktor kagad kasi baka may fracture. Okay, so Doc, pag nakaramdam tayo ng ganyan, sinubukan natin yung exercise, sinubukan natin yung pahinga for about a couple of weeks, pero maaring pareho pa rin yung level ng pain or lumalala yung level ng pain. Anong klaseng doktor po ba yung dapat nating puntahan? Usually, pwede kayong pumunta sa general practitioner and or orthopedic doctor or rehab medicine doctor or rheumatologist. Okay. So, once na nakapunta na po tayo dyan and nalaman na po yung dahilan, usually po, anong ginagawa? X-ray po ba? Ano po ba? Physical examination? Usually talaga, ang pinaka-importante talaga, history taking. Ano ba nangyari? Yan, kukwento niya. Ano ba nangyari? Pinuhat mo ba misis mo kaya sumakit? Or pagbuhat ka ng isang kabang bigas. Tapos pangalawa, yun, examine nila. Baka hindi dahil sa balakang, baka dahil sa likod. Kasi, gusto nyo may mga sciatica, kumukuryente ang pakot ng balakang, kaya nga masakit ang balakang. Then, after that, papa-x-ray natin. So, maaring hindi naman pala yung injury ay nasa balakang, maaring nasa likod pero binabato niya papunta sa balakang. Exacto. Okay, sige. So, x-ray lang muna. So, wala namang masakit doon. Wala kailangan ikatakot. At hindi naman kamahalan ang x-ray. May halaga ng konti pero hindi super mahal. So, huwag tayo matakot na magpatingin. Lalo na siguro kung yung day-to-day activities natin, Doc, at kabuhayan natin naaapektuhan na po nung pananakit na to. Tama, coach. Usually po, Doc, pag weight-related itong source ng ating sakit sa hips or sa balakang, ano po ba yung treatment na ginagawad natin sa mga to? Usually pa pag weight related, so mabigat siya, ito yung balakang, ito naman yung hips, nagkukuskus-kuskus, so may cartilage siya. So lalong mabigat, lalong didikit ang buto at buto. Okay? So number 1, sasabihin natin, pumayat siya. Then usually nagbibigay tayo ng anti-inflammatory like ibuprofen, naproxen, diclofenac para mabawasan ang pamamaga. Tapos tuturuan namin konting exercise, saka pwede tayo maglagay ng warm compress para mabawasan ang sakit. Okay. So, tingin ko medyo common na trend po sa mga topics na napag-uusapan natin, whether sakit yan sa paa, sakit sa tuhod, or sa hips or sa likod, mukhang yung weight po napakalaking factor, ano ho, Doc? Yes. Lalong-lalo na po kung yung mga litid o yung cartilage sa pagitan ng mga buto numinipis at nagko-compress na yung buto sa buto. Yes, So, coach. yun nga lang, napakadaling sabihin na magpababa ng timbang, pero yung paggawa dyan, medyo, yun yung challenging. So, siguro in a future episode, Doc, magbibigay tayo ng advice kung paano ma-maintain yung frame na parang kay Doc, na Para kay coach. na medyo nasa tamang range pa rin. Alright, so pag accident-related naman ho, Doc, God forbid, nangyayari minsan, may fracture po, ano po usually yung treatment na nilalapat dyan? Okay. Kapag may fracture, definitely, pumunta kayo sa orthopedic doctor. Ang hips natin, ganito ang tsura. Ito yung head, ito yung neck, tapos ito yung buto. Femur ang tawag natin. Manipis kasi ito eh. Napuputol palagi ito eh. So pag naputol yun,
ino-opera. Kailangan talaga ma-opera. Kapag matanda ka, imagine mo, 60 years old hanggang 90 years old. Tapos pag fracture, hindi mo pwedeng galawin yung paa mo. Yung hips mo, hindi pwedeng galawin. Pag hindi mo magagalaw, nakahika ka lang palagi. Nagkakaroon ng bedsore, nagkaka-pneumonia. Ang mortality nun is 25%. 1 out of 4 nawawala. Nako. Kaya kailangan magpa-opera. So, hindi dahil mobility mo lang ang tinamaan, akala mo yun lang, pero general health mo pala, apektado na rin po, no, Dok? Danay ko nga, nahulog siya. Mga around 60 plus lang siya at that time Nagka-fracture. Sabi niya sa akin, ayaw ko magpa-opera ha. Sabi ko, sige, ako, pinasok ko sa ospital. Pero pinasok ko na yung orthopedic doctor. Tapos, kinabukasan sa sobrang sakit, iyak siya ngayon. Pa-opera mo na ako, hindi ko, 19 na po. Mapunta tayo. Yun. So, malalaman mo rin pag oras na para operahan ka, hindi mo pwedeng itiisin, Dok. Masakit talaga sa opera. Actually, mukhang common ho, no, Dok, sa mga nakatatanda. I'm not sure kung meron na rin. Meron na rin siguro sa Pilipinas, pero sa US, maririnig mo, hip replacement. Diba po, Dok? Ako dito, araw-araw may hip replacement. Ganun ka-common. Ganun ka-common. Ang nanay ko, double hip replacement. So, dalawa. Dalawa. Yan. Magkabilan. Parang yung coach dati ni na Kobe, ni na Michael Jordan, si Phil Jackson, parang elevated pa yung upuan nun eh. Meron siyang problema sa hips, tapos nagka-hip replacement. Yun siguro, Doc, mas may halaga na involved kasi nga may mga bakal, di ba? May mahal talaga. Maraming klaseng surgery. Teka, kuha tayo ng isang papel para makita ninyo. Ha? Sige. Di ba? Nakikita to. Okay? Now, dito yung ball, ito yung socket. Ngayon, una fracture ito. Ang mangyayari. Number 1, sana yung fracture, kumanon. Ito, dumikit sana. So, ang tawag dyan, compressed fracture. Kapag nag-compressed fracture ka, di ba, syempre, itong mga buto mo, medyo osteoporotic, konti lang yung minerals nito. Kumbaga, ang pau. Pag nag-compress, lalong titigas siya. Ang gagawin lang, papahinga lang siya, good for around 8 to 12 weeks. Nakahiga lang siya, pero kailangan talaga bed turning, tapos deep breathing para iwas pneumonia. Titibay na yan. Okay na yan. Kasi usually, kapag na-fracture, nababali, natatanggal. Susunod na gagawin, plating. May plate para kang karpentero, may bakal, tapos ididikit yan, i-screw. O, di nakikaroon. Then, hintayin natin ng 8 to 12 weeks din para tumibay. Ngayon, kung medyo may konting budget yung pasyente, tinatawag ni partial hip replacement. Tatanggalin ito, papalitan ng bago. Yan na ko yung bakal daw. Bakal, ito, bakal na talaga to, bakal. Tapos pero yung ulo, hindi. Bakal to, ipapasok na dito. So, sasabihin, cemented, not cemented. Ang gulo naman. Kala natin, isisemento sa labas, hindi ko. Yung semento, ilalagay sa bulalo, lalagay dito, sa butas. Lalagay yung semento dito, bago ilalagay yung bakal. Sa loob ho. Sa loob. So, pag nilagay mo yung bakal, kinabukasan, matibay na yon. Semento kasi, bukas matibay na. Pwede nang itapak ng pasyente. Napakabilis. Cemented. Kapag hindi naman cemented, hintay tayo ng 4 weeks bago magtapak ng pakonti-konti, 20%, 30%, 50% hanggang 100%. E di sabihin mo, Dok, dapat lahat ng pasyente natin gawin natin cemented para bukas maganda na. Ang problema lang ho, ginagamit natin sa cemented ay mga matatanda, mga 80 to 90 years old or 70 years old. Bakit? Kasi kapag sementado na, itong bakal na to, good for 15 to 20 years lang. I see. Kung naputpunta, papalitan to. Pag pinalit to, kakayuri yung semento, ang hirap pagkayod doon. Kung bata pa siya, 20 years old, sinemento mo, hirap, papalitan mo, hirap. Hinuwi mo, sabihin mo lang, magpahinga ka ng 8 to 12 weeks. Titibay din yun. Pag tumibay na, kasi yung sa loob, kakaroon ng mga bone formation, titibay rin yun. I see. Kaya kayong mga bata, ingatan nyo ang mga balakang nyo. Lalo na kung nagmumotor siguro kayo. Eksakto. Diba? Dito ho kasi sa opisina namin, marami sa mga boys namin nang nagmumotor. So, hindi ho biro ang gastos niyan. So, mag-ingat kayo mabuti. And siguro, kahit hindi naman ganun ka-related, pa-plug ko na, dapat may insurance ka talaga. Wag kang umasa masyado sa health benefits. May limit lang din yan eh. So, yun, medyo life advice na yun. Kahit hindi ako doktor, kailangan handa ka sa maraming bagay. Dahil sa motorsiklo, ang dami naming pasyente ngayon. Nako. Pati mga orthopedic doctor, pwede ba ikaw na mag-opera? Karaming pasyente ngayon. Buti kung fracture lang doon. Paano kung tinaman ng ulo, tinaman ng spinal cord? Ang daming nangyayari. Kaya talagang pangin talaga. At kung bata-bata ka pa, yung retirement mo, pagplanuhan mo na, kung mangyari yan sa'yo nang medyo matanda ka na, di ba? Yung hips mo, kailangan palitan. Imagine mo yung bakal, sir. Magkano? Mga 80,000, 250,000. My God. Bakal pa lang yun, wala pa operasyon yun. Siguro, baka kalahating milyon lumubog, hindi naman doon. Hindi naman. Okay. Pero, syempre, daan-daang libo pa rin to. Mas mahalaga kung insured tayo ng konti. Yes, sir. Okay. So, Doc, wala naman prevention yung aksidente. Kaya nga aksidente to. Huwag na kayo magmotor. Yun lang. Again, parang weight loss, madaling sabihin, mahirap gawin. Syempre, gusto natin safe tayo. Pero, minsan, maintindihan mo rin, sa hirap ng traffic, Doc, walang choice sa mga tao. Ang gawin mo, gumising na maaga. Kung hindi, alis ka rin alit. maisahan ka lang. Isa lang ho yan. Lagot. Magbabago buhay niya, no? Ang hirap mabedridden. Yun nga, sabi nyo, lapitin ng maraming sakit. Yes, sir. Okay. So, yung sa aksidente, yun na yung ma-advise namin
tayo na prevention. Yung sa weight related, aside from the obvious na magpagaan, may advice pa ba kayong iba, Doc? Usually yung pinapatherapy namin para mabawasan ang sakit. Then magbibigay kami ng collagen drink para at least sana tumibay pa konti yung cartilage. Then kung talagang hindi pa rin, bagsak niyan, operasyon. Partial hip replacement rin, tatanggalin yung hip. So hindi kailangan ng aksidente, maaring sa weight lang din matanggal. Yes. Pero kung di ka naman magpapagaan, baka maudit lang din sa kabila, ano, Doc? Yes. Okay. So, yun. Medyo healthy eating tayo ng konti, mga bata. Okay. Final thoughts dito. Siguro, ang huli kong tanong, Doc, sa mga nahi-hip replacement na ooperahan po, syempre, magte-therapy rin ho sa inyo. Pagkatapos, ano po yung prognosis? Bumabalik ba sa medyo normal or medyo iba na rin yung pakiramdam? Hindi na quite like it used to be? Ang ganda ng prognosis kaya magpa-opera kayo. Nanay ko after that, edi naglalapat siya na palagi. Pero syempre, may mga ibang pasyente pa ika-ika, pwede na kasi sa operation or surgeon yon, di ba? And sa anatomy ng pasyente. Pero advice ko, magpa-opera kayo. Kung may fracture, huwag na kayo maghintay, magpa-opera kayo. Okay. So, yun lang po muna yung pag-uusapan natin ngayon tungkol sa hip pain natin. Again, weight loss and then pag may fracture, syempre, kung kakayanin na rin lang ng budget or may mahingan tayo ng tulong, hingan na rin natin. So, for now, that's it na muna. So, this is Glenn of Medico.ph signing off temporarily and with my partner, Dr. Anthony So, saying, be safe, be happy, be healthy, and we'll see you sa next video. Bye-bye!